ito nga sa tingin ko, nagproblema na itong Armed Forces of the Philippines natin. Itong sandatahang lakas natin, nagka-problema na ito. Kaya lang, hindi nila masabi in public because they are, as military, obey first before you complain, yung mga ganon, and the President is the Commander-in-Chief. So, they are following orders, pero sa puso niyan, pag-uwi sa mga bahay ng every military, sa table ng bahay nila, ang kausap nila ang pamilya nila, yung misis, mga anak. Iwan ko kung ano ang pinag-usapan sa bawat pamilya niya na isusubo yung mga sundalo na mga tatay. Sigurado ako pagputok ng nuclear yan, seconds lang yan. Seconds lang yan. Ubos yan, lahat ng nasa surface. Yan ang klase ng gira ngayon, iba yan. Hindi pa natin nakita ang capability ng China, pero prepare sila yan. Superpower yan. Tayo, Pilipina. Tayo ang iuna isubo dyan eh. Kung maggira si Amerika at saka si China, doon sa kanila na lang sana. Huwag dito sa bayan natin, huwag sa Pilipinas. Isusubo. Naging proxy war ang nangyari dito. Tayo ang gamitin dyan. Order personal interest ng Amerika. I don't think so kung ano ang pinag-usapan. Who has the secret agreement? It's Duterte or Marcos. Hindi natin alam. Yung tanong pa dyan na Ginoong Asis is, obligado ba ang taong bayan na makipaglaban lalo na kung sila ay gutom at sila ay naghihirap dahil may existing pa na problemang kinakaharap ang ating bansa, ang taong bayan ngayon? Batay nga sa survey, yung mahal na bilihin ang patuloy na nangunguna sa kanilang gustong gawing prioridad sa pamahalaan. Paano lalaban at paano tutulong ang taong bayan kung sakali mang sumiklab ang labanan na yan kung sila ay gutom at naghihirap pa at first? Exactly, Anmar. Kasi individual, family yan, yung first priority nila, yung battle ng everyday life nila dyan, ang kalaban nila is hindi nakikita, hunger. Gutom sila eh. Now, okay sana kung tag 20 pesos lang ang bigas na totoo. Kung natupad sana yon na ibsan ang unang pakikibaka at saka gira sa individual. Hindi natupad yun. Tapos dagdagan mo pa nitong gira. Para bang patayin mo na lang itong mga tao. Isubo mo itong bayan natin, Mr. President. Sana mapangkingan mo ito. And then, pwede pa mo man siguro i-withdraw yung EDCA na commitment na agreement yan. Save this country.